Congressman Dante Marcolita, ito ngayon ay nagsasalita na regarding po sa nangyayari ngayon. At ito'y regarding po yata sa pagka-contempt ni Atty. Lopez. At ito nga, isa pa, bakit dinala sa Women's Correctional? At ito'y hindi naman ito convicted o criminal. Ito po ngayon, tunghayan po natin, ito'y nagbibigay po ng paliwanag si Kong Dante Marcolita. In aid of persecution, I am still, and the last time I checked, I am still an elected member of the House of Representatives. At dahil nga, member ako ng House of Representatives, kahit anong komite yun, kasabihin nilang hindi ako member, pwede akong magsalita at mag-participate. Kung pipigilan nila ako, di ba nyo naiintindihan kung anong klaseng procedure, kung anong klaseng tuntunin na meron kami? Ang 17 taong ko na sa Congress, ngayon ko lang po nakita ang mga pangyayari ito. Nalulungkot po ako, nagdaramdam ako, nai-stress ako kung bakit nangyari ito. Ito lamang pagdinig na ito, in aid of legislation, kayo po na nasa media, alam kong nalalaman na ninyo, hindi na po in aid of legislation. Kung totoo po, na isinasaalang-alang namin yung paggasta at kailangan po nating busisiin. Tama naman po yun. Lahat tayo katungkulan nating maging transparent, maging accountable. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Pagka ganun, tanggalin na po natin ang GOA sapagkat sila na po ang nag-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Kung sasabihin nila, hindi kami nag-audit. Ang ginagawa namin is investigation in aid of legislation. Okay, kung yun ang ating objective, bakit isa lang inimbestigan natin? Ilang opisina ba ang merong confidential fund sa palagay nyo? May idea ba kayo? NGAs na lang, National Government Agencies. Ilan ba karami ang National Government Agencies? Palagay mo na lang, 500. Okay? At yung kalahati nun, binigyan ng confidential fund, di 250 yun. LGUs, sila ng LGUs. Mga mayors and gobernador. Palagi mo lang 1,000, kalahati nun, 500. O di 750 na yun. What about the GOCCs? Government-owned and controlled corporations, mga 300 yan. Kalahati na lang, 150. O palagi mo lang 1,000 na lang ang nabigyan na ahensya ng gobyerno. Bakit? Bakit Office of the Vice President lang? Wala pong nagtataka sa atin kung bakit ang pinipilit na isolate lang, ang pinipilit na design lang, Office of the Vice President. At saka yung DepEd na kung saan ay naglingkod siya bilang Secretary. Paano po yung iba? Kaya nyo na pong mag-conclude Ang linaw po nito Hindi na po tayo dapat gumamit ng calculator Wala na pong computer na. Hindi niyo ba kaya i-memorize ito? Why are we isolating the Office of the Vice President? Kung confidential fund. Ano po ba yung Commission on Audit? Ito po ay independent constitutional body. Bakit kami po ang gumagawa? Tanungin po natin. Sa Lunes po, ako po ay mag-a-attend ng hearing po, ipagpapatuloy po yata ang pagdinig tungkol sa bagay rito. Pipilitin kong pumunta ron. Sana po'y walang mga away, sana po'y maging sensible, sana po ipakita nila the better arguments, wala na po sana nagawa ng hopya, para tayong lahat po ay masaya. Para lahat maginabang po ang taong bayan. Ibig ko sabihin, sensible questioning, sensible arguments, wala na po kasi yung quality of debates Wala na po Noon po yung unang pasok ko sa Congress, napaka-maingat namin kasi pag-address sa bawat isa sa amin. The Honorable Gentleman from Bohol, mga ganun kami. The distinguished Congresswoman from Leyte. Ngayon po hindi. Tuturuin ka pa Sabi pa ng isa. Sasamahan pa yung panlalaki ng mata Are you rebuking this committee? Nakakita po kayo ng ganun? Nakakita na po kayo ng ganun? Ngayon ko lang po nakita, ewan ko po sa inyo, sa dami po ninyo, kung hindi po nyo nakikita ang nangyayari. Sabi ko nga po sa member ng Congress,
at kung sakali pong siya'y tatanggapin na COA auditor, at saka po siya mag-audit. Yun po, tatanggapin ko yun. Kung sakasakali na siya po ay i-hire ng COA at nakita nila na pinakamagaling mag-audit, okay na po sa akin yun. Pero huwag ka muna maging congresswoman. Mag-auditor ka na lang muna. Para po yung gawain natin nasa mandato. Yun lang po yung gusto kong ipaliwanag sa inyong lahat. Bakit hindi pa po mapakulong si Franz Castro? Convicted na po siya, di ba? Criminal na siya. Kasi naman, hindi pa final na executory. RTC lang po nagpakulong. Ang nag-charge sa kanya, kung na-convict siya, ngunit meron po tayong mga appeals. Pwede siguro po nag-appeal sa Court of Appeals. Kung sakasakali pong ma-confirm naman ng Court of Appeals yun, ma-affirm, pupunta pa po siya sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema lang po ang final and executory arbiter. At pagkatapos po nun, kung sakasakali na i-affirm ng Korte Suprema yung naging hatol ng mga hukuman sa kanya, doon pa lang po siya makukulong. Hindi ba ito insulto sa mga abogado na siya hindi siya abogado, convicted pa siya hindi nakukulong, siya ang nagpakulong siya sa abogado? Actually, nakaka-insulto doon sa paraan na sinasabi niya, itong abogadong ipinakulong nila, ang sabi nila, obstruction of procedures. Baka hindi niya naintindihan kung ano yung obstruction. Ang una pong nag-obstruct ay yung Commission on Good Government. Ang pangalan po kasi ng committee is Committee on Good Government. O salamin natin, sabi po nila, sinet for contempt nila yung staff ng OBP sapagkat di umano siya ay nag-obstruct ng procedures and processes of the board. Sino po ang kauna-unahang nag-obstruct? Yung Committee on Bad Government. Hindi po niya trabaho yun Hindi niya dapat panghimasukan. Babayaan mo muna ang COA na gawin niya ang kanyang trabaho. Hindi po Sabi niya, oy COA, dalhin mo nga rito yung inyong mga pinagbabatayan dyan. Siguro ang babagan nyo, kami na ang gagawa niya. Ang tanong, gawain ba ng Congress ang mag-audit? Meron namang hearing sa Monday. I think I will attend. Kahit na masama ang loob ko sapagkat ayaw ko nakikipag-away sana Nakita niyo naman, nung una akong umattend doon, nagre-raise lang ako ng mga issues. About procedures. Sabi ng chairman, hindi na raw ako member. As member, hindi na raw ako pwedeng mag-raise ng procedural issues. Saan ka naman nakakita ng ganon? I am still, and the last time I checked, I am still an elected member of the House of Representatives. At dahil nga, member ako ng House of Representatives, kahit anong committee yun, kaya sabihin nila hindi ako member, pwede akong magsalita at mag-participate. Kung pipigilan nila ako, di ba nyo naiintindihan kung anong klaseng procedure, kung anong klaseng tuntunin na meron kami. Ang 17 taong ko na sa Congress, ngayon ko lang po nakita ang mga pangyayari ito. Nalulungkot po ako, nagdaramdam ako, na-stress ako kung bakit nangyari ito. Ito naman pagdinig na ito, in aid of legislation, kayo po na nasa media, alam pong nalalaman na ninyo, hindi na po in aid of legislation. Kung totoo po, na isinasaalang-alang namin yung paggasta at kailangan po natin kusisihin. Tama naman po yun. Lahat tayo katungkulan natin maging transparent, maging accountable. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Pagka gano'n, tanggalin na po natin ang COA sapagkat sila na po ang nag-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Kung sasabihin nila, hindi namin nag-audit. Ang ginagawa namin is investigation in aid of legislation. Okay, kung yun ang ating objective, bakit isa lang inimbestigan natin? Ilang opisina ba ang merong confidential fund sa palagay nyo? May idea ba kayo? NGAs na lang. Ito na nga mga kababayan, comments lang po kayo sa comment section. Kung ano po inyong masasabi regarding po ngayon sa nangyari. At ito ba ay isang hudyat na kaya ito ng pag-aklas o tinatawag na people power. Ito po ay talaga pong isa po sa nakakatakot at nakabahala na po.
ang mga pangyayari dyan sa Kamara. Comments lang po kayo sa comment section sa baba.